Sa bagong data na lumabas, nagkaroon po ng higit $622 million na XRP ETF inflows sa loob lamang ng 13 days. At kung tuloy-tuloy ito, hindi lang tayo basta makakakita ng pump. Ang nakikita natin ay isang sitwasyon kung saan ang supply shock ay magiging imposible ng pigilan sa loob ng 30 to 90 days. Kung trader ka, kung investor ka, at lalo na kung hodler ka, dapat mong intindihin kung bakit delikado at exciting ang combo na ito. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito at simulan po natin sa ating unang katanungan kung ano po ba ang ibig sabihin ng kapag ang spot ETF ay unti-unting kinakain itong si XRP sa circulation. Ayan. Kapag bumibili ang spot ETF providers, hindi po sila naglalaro. Hindi sila yung tipo ng retail buyers na bibili ngayon at ibebenta bukas. Ang isang spot ETF ay kailangang hawak mismo ang asset na kanyang i-represent. Ibig sabihin kapag may nag-invest sa ETF share, ang issuer ay literal na bumibili ng XRP sa market at dinadala ito sa kanilang custodial storage. Ang mahalaga dito ay ang salitang custody. Kapag napunta sa custodial wallet ng ETF issuer, nawawala ang token sa open market. Hindi ito available sa trading. Hindi po siya available sa spot at hindi rin available sa future supply. Kaya bawat ETF share ay katumbas po ng pag-alis ng aktwal na XRP mula sa sirkulasyon. Hindi ito temporary, walang rotation, hindi nila ibebenta yan in the short term kasi trabaho nila na panatilihin ang assets sa reserves bilang backing ng ETF shares. Kaya dito po nagsisimula ang squeeze. Kaya kung meron kang 100 tokens sa market noon at 30 ang kinuha ng ETF, parang 70 na lang ang pwede talagang mag-react sa bawat buy pressure. At habang nababawasan ang circulating supply, lumiliit din po ang liquidity sa mga order books. Kada maliit na galaw ng presyo ay nagiging malaking reaction. Ito ang dahilan kung bakit lumalakas ang parabolic moves sa supply shock scenarios. Ngayon ay bakit po ba nakakatakot at exciting ang $622 million XRP ETF inflows sa loob ng 13 days? Ayan, kailangan mong maintindihan na ang $622 million na ito ay hindi po simpleng retail hype lamang. Ito po ay capital entry mula sa institutional na mga investors na may ibang klasing profile ng paghawak. Hindi po sila short-term flippers. Ang mga ito ang tipong nagpapasok ng pera para sa 2 taon, 5 taon at minsan ay 10 taon. Ang average inflow per day ay nasa $47.85 million. Kung ipagpapatuloy mo ito ng higit 30 days, tumatama tayo sa humigit kumulang $1.435 billion. Kung extend mo ito sa 60 days, $2.871 billion na. At kung umabot po sa 90 days, makikita natin ang halos $4.306 billion na inflows. Kapag ganyan po kalaki ang buy pressure, hindi market sentiment ang gumagalaw. Ang mismong supply dynamics ng chain ang siyang nagbabago. Ang mga malalaking ETF issuers ay hindi lang basta kumukuha. Sila po ang nag-aalis ng XRP sa mga centralized exchanges. Pinapasok sa mga custodial vaults at dito na nananatili. Walang panic sell, walang emotional trading, kaya ang natitirang volume sa open market ay napipilitang sumalo sa napakalakas na demand. Ito po ang dahilan kung bakit nagsisimula ang supply shock. Ano naman ang epekto ng pagbaba ng XRP balances sa mga exchanges para po sa atin? Ayan, kapag ang mga exchanges ay naubusan ng XRP, may dalawang bagay na nangyayari. Una, ang mga order books ay numinipis. Ibig sabihin, ang liquidity depth, yung tinatawag na order density, ay bumabagsak.
Kapag manipis po ang order book, mas konting pera lang ang kailangan para gumalaw ang presyo. Isang institutional buy order o isang medium-size whale transaction lang at pwede nang lumipad ang presyo ng mabilis at tuloy-tuloy. Pangalawa, nahihirapan po ang market makers. Sila po ang nagbibigay ng stability sa trading. Sila ang nagbibigay ng supply para sumalo sa mga buy orders. Kapag naubusan po sila ng tokens sa mga exchanges at napipilitang mag-source sa over-the-counter markets o sa mas malalim na wallets, lumalaki po ang frictionless or frictions sa presyo. Ito po ang moment kung saan kahit moderate ang pressure lamang ay nagbubunga po ng disproportionate price movements. Kapag nangyari po ito ng tuloy-tuloy, hindi na ito hype. Ito po ay structural imbalance. Ngayon ay kailan naman po nagsisimula ang aktual na supply shock? Ang supply shock ay hindi nangyayari dahil sa isang price spike. Nagiging unavoidable ito kapag ang withdrawals ay mas mataas kaysa replenishment. Sa ngayon, tuloy-tuloy po ang withdrawals galing sa ETF creations. Habang patuloy po itong nangyayari at habang tuloy ang inflows sa mga bagong ETF participants, natutuyo ang liquidity layer ng market. Tulad ng sinabi na moderate buy volume equals sharp price reaction. Dahil kapos po ang supply, tumataas ang sensitivity. Ito ang trigger. Kapag lumampas ka sa 30, 60 hanggang 90 days ng ganitong pattern, ang market ay pumapasok po sa critical. Hirap na makahanap ng mga sellers. Hirap na makahanap ng liquidity. At sa puntong yan, ang price ay hindi nadadaan sa gradual rallies. Ang mangyayari ay jumps, surges at saka breakouts. Ngayon ay ano po ang dapat nating bantayan sa mga susunod na buwan? Kung ikaw po ay trader o investor, dapat mong bantayan ang tatlong mga bagay. Una ay ang consistency po ng ETF inflows. Hindi importanteng araw-araw ay malaki. Ang importante ay tuloy-tuloy. Kapag hindi humihinto, automatic po na nawawala ang supply. Pangalawa ay ang exchange reserves. Kapag patuloy itong bumababa, ibig sabihin lumalapit na tayo sa compression point. Pangatlo ay ang issuer at saka authorized participant behavior. Sila po ang gumagawa ng real purchases. At syempre ang regulatory environment ng US. Kung mas lalawak pa ang adoption ng XRP ETF, hindi lang supply shock ang mangyayari. Magkakaroon po tayo ng bagong standard kung paano po tinitignan sa XRP bilang digital asset. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Kung susumahin po natin ang sitwasyon, si XRP ay lumalakad papunta sa isang timeline kung saan ang kanyang presyo ay hindi na basta galaw ng FOMO o balita. Ito po ay galaw ng institutional accumulation na irreversible sa short term. Kung magpapatuloy po ang kasalukuyang inflow levels sa loob ng 30 to 90 days, ang pressure sa circulating supply ay magiging napakalakas para pigilan. Ito po ay hindi tungkol sa kung tataas sa XRP, kundi kung gaano kalakas ang magiging reaction once na maabot ang liquidity exhaustion. Kung ikaw po ay long-term believer ni XRP, may dahilan para maging excited. Kung ikaw po ay trader, may dahilan para maging alerto. Dahil sa panahon ng supply shock, ang mauna ay magiging hari at ang mahuli ay mapipilitang maghabol sa mas mataas na presyo. Ayan, nabigyan ka na po ng babala. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.